Usapang boxing mga kababayan. Okay mga kababayan, nagbabalik po tayo pero ang ating pong bibigyan ng konti reaction ngayon ay sports tayo, usapang boxing. At shoutout yan sa mga lahat ng mahilig sa sports na boxing. No? Ako po hindi expert sa boxing pero mahilig po tayo dito. Bata pa tayo, namulat na tayo sa sports na ito. At siguro mga ilang taon na nakalipas nun bago ako nag-content ng mga coins o sa mga BSKE ay nag-content na ako tungkol sa boxing. No? Kaya lang hindi ko pa makuha yung diskarte nun. Nagkakaroon ng problema doon sa content ko. Kaya hindi ko po tinuloy. Pero ngayon siguro magpo-focus na ulit ako dito sa pagbibigay ng mga reaksyon sa mga laban tulad nitong laban ni Cuadro Alas. Kilala yan, trending na trending ngayon yan. No? Kamakailan lang yung kanyang laban sa Japan versus Luis Neri. No? Kanila pong class weight ay 122 pounds. So, bantamweight ito. Papakita ko yung konting video dyan maya-maya lang. No? Tapos magbigay na tayo ng konting opinion. No? Nag-overweight kasi dito si Luis Neri. No? Dapat 122. So, sa weigh nila, sobrang timbang, umabot yata ng 127. So overweight. Alam nyo, ito para sa akin lang, opinion ko lang. No? Plano na ito ng kampo nila Luis Neri na magpapa-overweight sila. Kasi alam nyo kung bakit? Kasi sa boxing, kapag ikaw ay mas mabigat, no? Kasi may kanya-kanyang class weight, weight class ang boxing. May bantamweight, super bantamweight, featherweight, super featherweight, mataas, no? May kanya-kanyang timbang. Kaya may kanya-kanyang division. So dito 122 pounds, lumampas si Luis Neri. So ibig sabihin lalabas dapat na plano na nila ito para sa akin lang, no? Na magpa-overweight sila para lumabas na mas magiging siyempre mabigat, mas malakas ka, no? Mas mabigat ka, mas malakas ka. Mas mabigat ang mga suntok mo. No, kaya lang siyempre, para mangyari yun, hindi ka masyadong magsusunog. Babawasan mo yung intense ng training mo para medyo maging overweight ka. Ngayon, kaya lang siyempre, pag nangyari yun, may dehydration clause kasi yan na tinatawag. Kailangan may limit. Magkakaroon po ng limit yan. Sa laban nila ito dapat hindi lalampas si Luis Neri ng 134 pounds. So, nag-i-skip ka ng kain, hindi ka kakain. So, medyo manghihina ka doon. Pero hindi naman talaga sobrang manghihina. No, hindi ka sobrang manghihina kasi atleta ka makakapag-adjust ang katawan mo niyan. Kapag okay na yung timbangan ninyo, bagong laban, pwede ka lang kumain yan. Minom ka lang mga pampabalik ng iyong lakas. Ngayon, tignan natin. No? So, hindi ko lang sabihin, plano na nila ito, pero pumalpak. Alam niyo, ang totoong dahilan kung bakit? Siyempre, ito ay pinagandaan to ni Cuadro Alas. Ni Jandrel Casimero. Mas malakas. Hindi nila inaasahan na ganun, kakondisyon, ganun, kalakas si Cuadro Alas. Kaya ito ang resulta, parang naging karma pa. Parang in-underestimate nila dito si Cuadro Alas. Iniisip nila magpa-overweight tayo para yung mga suntok niya kayang-kaya mong i-absorb, pero yung nagkamali sila doon. Buti na lang, pinagandaan nito ni Cuadro Alas. Tignan ninyo, no? Yung naging resulta ng laban. Sa itsura pa lang dito ni Sawiin pa lang, no? Nasa kondisyon na si Cuadro Alas dito. Ayan, si Luis Neri, kita nyo naman, medyo sa actual fight, medyo malaki siya Halatang halata, obvious na overweight, no? So, yun ang inaasahan nila, kakayanin. Ito yung nangyari, no? Kitang-kita nyo naman, no? So, yung reflexes ni Jandrel Casimero dito. Magaan siya, mabilis siya. Si Luis Neri, medyo nagbalki na kasi nga overweight siya. No? Kaya lang bumagal, kitang-kita naman. Kaya nagresulta dito, ayan. Dahil doon sa overweight niya, siyempre, hinabol yung timbang. No? Medyo malalambot ang tuhod mo ron. Ayan, no?
Basang-basa ni Casimero dito yung mga suntok mo. Parang medyo wild eh. Kasi mabigat ka, overweight. Mga suntok mo, mabagal. Ayun, tinamaan siya dyan. Style Pacquiao, tingnan nyo. Yan, sabay sa ulo. Ginawa yan ni Pacquiao kay Turman. Tingnan mo, baksak agad. Diba? Ayun, baksak na, dinagukan pa. Oh. Bagsak na, dinagukan pa. Pero dapat bawal na yan, ano? Dapat medyo may warning ang referee doon. Ayan. Talaga mas mabilis, lumabas na mas mabilis dito si Casimero. At mas malakas yung mga suntok ni Nery, absorb ni Cuadro Alas. No? Kayang-kanya. Mamakuna talaga ang pangalan ni Casimero. Veterano na yan eh. 3 division yan eh. Ayan, pinupog na. Pinupog siya dyan. Kung i-compare nyo sa laban ni Naoya Inoue kay Nery, mas maganda yung performance ni Alas dito. Para sa akin lang opinion ko lang yun, iba rin yun sa inyo. Tinamaan din naman dito si Cuadro Alas, pero ayun, kayang-kaya ni Alas eh. Pero pag tumatama si Alas, talagang nayayanig siya. No? Hindi siya makapaniwala. Parang takot na takot si yun ito kala ko bumaksak si Alas dito Cuadro Alas. Napatid lang. Naabot lang ito ng 4 na round, mga kababayan. Parang pinaglaruan na lang ito ni Cuadro Alas eh. Parang gano'n nangyari, pinaglaruan eh. No? Ayan no? Tinutukod-tukuran lang eh. Kung tutusin, pwede nyo lang pupugin yun. Ayan, yung mga close distance na yan. O kaya, tingnan mo, suntok, basang-basa eh. Mabilis ang naging reflexes dito ni Casimero kasi nasa condition siya, lahat yan, utak mo, mata mo, paa mo, lahat yan. Yung plano nila Nery, palpak. Hindi nadaan sa pagpapabigat. Bumagal siya, malakas ang suntok niya, sigurado yan, kasi mabigat yan. Pero, hindi umubra. Palpak ang plano nila. Mag-iwan kayo ng opinion dito, lalo-lalo yung mga mahilig sa boxing dyan. Ito, opinion ko lang itong sinasabi ko. Hindi pa nga lahat eh, marami pa akong gusto sabihin. Sa mga susunod na, saan nyo, magbibigay ulit tayo ng mga forecast sa laban. Mga opinion, no? Hindi tayo boxing analyst o expert, pero nakakaintindi tayo. Ayun. So, tinamaan ng solid sa temple. Yun ang tumapos, tinamaan ng solid sa temple, left hook. Pero ang pamatay ni Casimero, yung left hook na gano'n, no? Pag tumama talagang may kalalagyan eh. Baksak, tumalsik pa yung ulo eh. Sa lakas ng left hook ni Cuadro Alas doon, talagang, di ba kadalasan pag tinatamaan mga boxer, ganun lang, yung na-absorb. O kung babaksa ka man, delayed reaction, manghihina yung tuhod, mawawala ng pwersa yung paa mo. No? Pero dito, tinamaan si Luis Nery, talsik talaga. Literal na talsik eh. Ganun kalakas yung impact. No? Kahit ito nga yung iniisip ko dyan eh. Kung nagpakondisyon na gusto dito si Luis Nery, pwede siyang makasabay sa bilis. Pwede niyang masabayan yung bilis ni Cuadro Alas dito. Kung magpakondisyon siya, kung tama yung timbang niya. Kasi siyempre, reflexes mas mabilis. Baka pareho sila ng bilis dito. Baka umabot pa ito ng mga 8 rounds, gano'n, ano? Kasi masasabayan niya yung bilis ni Casimero, no? Kaya lang, kung tamaan naman siya ng gano'n kasolid, tapos yung timbang niya, mababa. Baka pag tinamaan ng solid si Luis Nery, baka matulog. Baka hindi na bumawan. Or, kung tamaan man siya ng solid ng mga first round, second round, or third round,
Mas mababang timbang si Neri, hindi na po babangon yun. Sigurado. Tulog po ang kalalagyan ni Neri kung mababa ang timbang niya. Siyempre, kasi mas yung impact nun, mas mas matindi sa katawan. Lahat yan. Ma-absorb ng katawan mo yan. Dito, siyempre, medyo overweight siya. No? Kayang i-absorb, kaya lang sa lakas pa rin ng suntok ni Cuadro Alas. Tumatalsik. Talagang tumalsik si Neri dito. Pagbaksak, ginawa ng una yung glove nakulang na lang kumot. Hindi naman sa ganun talaga boxing yun. So ayan ang ating konting opinion dito, no. So iwan kayo ng comment dyan para sa akin kung nakuha man ni Neri yung tamang timbang niya. Para sa akin matatalo pa rin siya. Talagang talo siya rito kasi talagang nakakuha ni Cuadro Alas yung kanyang kondisyon dito. Para hindi nyo alam, 3 division yan, veterano na yan. May mga tinalo niyan, mga elite. Reviewin nyo kung sino mga tinalo ni Cuadro Alas. Pero pang mga mga boxing analyst na palpak palpak yung kanilang mga pag-aanalisa dito sa magiging laban. Hindi iba kasi yung pag-aanalis lang sa i-apply mo yung pinag-aralan mo, hindi. Dapat naiintindihan mo ang boxing. No? Ayan, may science yan Diba? So, ganito na lang. Maraming salamat. Congratulations, Cuadro Alas. Nung maliit pa yung channel mo, madalas ako nagko-comment sa'yo kung mapapanood mo to. Tandaan mo yung itong channel ko. No? Kaya lang, lumaki na yung channel mo rin. Hindi na ako masyado nagko-comment. So, congrats. Naoya Inoue. Sana mangyari. No? So, saka na tayo magbibigay ng magiging opinion doon kung maglalaban sila sa pwedeng mangyari. So, God bless.